Magandang araw gabi sa inyong lahat. Matagal ko nang gustong ilabas yung kwentong ito. Pero ngayon ko lang nagawa. Tuwing sasapit nga yung hating gabi at tahimik yung paligid, bumabalik sa akin yung mga alaala. Ang tunog ng hangin, ang mga kaskas sa bubungan, at ang malamig na tingin ng isang matandang kapitbahay na hindi ko makakalimutan. Taong 1994, 20 pa lamang po yung edad ko noon. Bagong kasal po ako noon kay Angel. Simple lang po kami. Sanay sa hirap pero puno naman ng pag-asa. Tumira kami sa bahay ng mga magulang ko sa baryo sa Masbate. Pero sabi nga nila, kapag may asawa ka na ay dapat marunong ka na ring magsarili. Ayoko rin namang maging pabigat kina nanay at tatay noon. Kaya nang may maalok nga na paupahang bahay sa kabilang bayan, agaran ko na po yung kinuha. Si Mang Berting, matagal na naming kakilala, ay merong maliit na bahay daw sa may gilid ng kakahuyan. Medyo malayo sa may sentro, pero tahimik naman at presko. Noong una namin itong makita, pakiramdam ko noon ay para talaga yun sa amin. Yari sa kahoy, nakatukod yung mga poste, at may maliit na balkonahe sa may harap, at maluwang naman na silong sa ilalim. Mula sa harap ng bahay, tanaw yung malawak na palayan. Sa hindi kalayuan ay may mga ilang-ilang bahay na may pagitan. Kaya nga tahimik rin yung paligid. Sa unang gabi namin doon ay nakahiga kami ni Angel sa may papag. Wala pa kaming mga gamit, pero puno naman ng saya at pag-asa. Nakatitig lang ako noon sa may bubungan. Yakap ko ito at talagang ramdam ko yung init ng aming pagmamahala noon. Sa isip ko, dito nga magsisimula yung bago naming buhay. Hindi ko alam na sa parehong bubong na yon, ilang linggo lang yung hihintayin bago nga kami pagmasdan ng isang nilalang mula sa dilim. Ilang araw matapos kaming lumipat, mayroong kumatok sa pinto. Hapon na po yon. Maliwanag pa yung paligid at abala nga si Angel sa paghugas ng mga pinggan. Pagbukas ko nga po noon, isang matandang babae yung bumungad. Payat po ito at parang kita na nga yung mga ugat sa kanyang kamay. Maputi na rin yung buhok at nakaduster po ito ng kupas. Bati po nito. Meron pang kasamang ngiti pero medyo kakaiba yung tono. Ako si Imelda. Diyan lang ako sa may dulo nakatira. Nabalitaan kong kayo yung bagong nangungupahan dito. Wika pa nga po nito. Tinawag ko rin noon si Angel at pinakilala. Mabait naman itong si Lola Imelda sa unang tingin. Meron pa nga po siyang dalang kakanin. Suman na merong niyog sa ibabaw. Pinapasok nga namin ito. Tulad ng nakaugalian sa probinsya na wag isnabin yung mga matatandang kapitbahay. Habang nagkukwentuhan kami noon, napansin kong madalas po niyang tinitignan si Angel. Lalo na nga po yung tiyan nito. Noon, hindi pa namin alam na buntis ito. Sa mga tingin ni Lola Imelda, parang meron siyang alam na hindi pa namin batid. May kakaibang kislap yung kanyang mata. Hindi ko masabi kung tuwa nga ba o parang merong halong kung ano. Napakaganda ng lugar na ito ano? Wika pa niya habang nakikinig sa ihip ng hangin sa labas ng bahay. Tahimik, walang istorbo at tamang-tama sa mag-asawang nagsisimula pa lamang. Dagdag pa niya. Tumango naman ako noon, pero parang mabigat yung bawat salitang binitawan nito. May kung anong hindi may paliwanag na lamig sa likod ng magiliw nitong ngiti. Habang tumatagal, nasanay na kami sa bagong bahay. Nagtanim nga si Angel noon ng mga halaman sa harap. At tuwing hapon, naglalakad kami sa may tabing kalsada. Pinapanood yung paglubog ng araw. Pero iba nga yung mundo kapag bumababa na yung dilim. Isang gabi noon, ay nagising ako noon sa mga tunog sa bubungan. Nung una, ay naisip kong baka hangin lang o baka pusa lang o ibon. Pero iba po yung tunog. Mabagal, mariin at parang matatalas na kuko na humahagod sa bubungan. Parang merong nilalang na gumagapang doon, umiikot-ikot. Tinignan ko nga si Angel at mahimbing yung tulog nito. Nakayakap lang sa maliit na unan. Ayoko sana itong gisingin. Kaya dahan-dahan akong bumangon. Kinuha ko yung lampara at itak noon. Sabay lumabas nga ako ng bahay. Nung naroon na ako,
Sinalubong ako ng malamig na hangin at katahimikan. Tumingala ako noon sa bubungan. Tinignan ko, pero wala namang kung ano doon. Tanging mga sanga lang ng mga puno yung maririnig. Pero hindi nawawala yung pakiramdam ko na parang merong nakatitig sa akin mula sa kung saan. Para bang may presensya sa paligid na hindi ko makita. Pero ramdam ko sa bato ko na talagang nakakapangilabot. Kinabukasan, nang dumaan si Lola Imelda dala yung ginataan, natanong ko noon kung meron din ba siyang naririnig na kumakalmot sa kanilang bubungan. Wala lang yan, Apo. Sabi nito, at sinabi niyang baka hindi pa raw ako sanay, baka mga pusang gala lang daw dahil meron daw talagang mga ganon minsan. Habang nagsasalita ito, napansin ko noon yung kanyang mga kamay. Medyo may kahabaan yung kanyang kuko at medyo kupas na rin yung kulay. May mga bahid rin ng tila tuyong dugo sa gilid na hindi ko maintindihan. Napalunok ako noon. Wala na rin akong nasabi pa. Hanggang nalaman na nga rin po namin noon na nagdadalang tao nga si Angel. Dahil ilang linggo pa pagkatapos noon, ay napansin naming madalas nga itong magsuka. Lagi ring inaantok at talagang mabilis mapagod. Kaya't nagpa-check up nga po kami noon at nalaman naming buntis nga ito. Mga 3 buwan na umano. Irregular po kasi yung kanyang dalaw kaya't hindi rin po namin alam. Halong tuwa at kaba yung nararamdaman ko noon. Magiging tatay na rin ako. Pero kasabay po nito yung takot. Na kaya ko ba silang protektahan? Nang mabalitaan ni Lola Imelda, ay lalong dumalas yung kanyang pagbisita. Palagi siyang merong dalang sabaw, prutas at kung ano pang luto. Napansin kong tuwing naroon siya, ay hindi nawawala yung tingin niya sa tiyan ni Angel. Minsan, nahuli ko nga siyang nakatitig doon ng matagal. Parang may sinusukat, parang may inaabangan. Mabuti at may bata na. Sabi pa nito, habang pinapahira ng langis yung balikat ni Angel. Komportable na po kasi talaga kami dito sa matanda. Ang bata, piyaya yan. Sana'y lumaking malusog. At syempre, buo. Sabi po nito, may diin yung kanyang pagkakasabi ng buo. Nanlamig yung pakiramdam ko noon. At simula noon ay naging maingat na nga rin ako. Tuwing gabi naglalagay ako ng asin sa may bintana at pintuan. Meron din akong sinabit na bawang noon. Hindi ko alam kung epektibo, pero yun po yung turo ng mga matatanda laban sa mga masasamang elemento gaya nga ng aswang. Isang gabi, nagising si Angel na nanginginig at umiiyak. Alex, bulong pa nga po nito. Merong tumitingin sa bintana. 2 mata, pula, nakatitig lang. Dagdag pa nga po niya noon. Agaran akong tumayo. Kinuha ko nga yung itak. Lumabas ako noon at umikot sa may gilid ng bahay. Pero wala namang tao kahit na anong bakas. Pero sa lupa malapit sa may poste, meron pong naiwang bakas. Parang paa ng tao. Pero mas mahaba yung daliri. Mas malalim rin yung pagkakabaon sa lupa. Parang hindi lang basta tumapak kundi kumapit. Sa hindi kalayuan, ay may aso kaming narinig noon na biglang umalulong. Mahaba po at parang takot rin. Lalong sumikip yung dibdib ko noon. Habang lumilipas nga yung mga araw, lalong tumitindi yung kakaibang mga pangyayari. May mga gabing may naririnig kaming tunog noon sa may silong. May gabi ring parang may mabigat na naglalakad sa bubungan. May amoy ding kakaiba. Parang bulok na karne na hinaluan ng kung anong amoy. Isang gabi noon ay malakas yung hangin. Yun bang parang uulan. Nanginginig yung dingding noon sa bawat bugso ng hangin. At yung bubong ay talagang gumagalaw-galaw rin. Gising si Angel noon at nakayakap lang. Ramdam ko yung kanyang panginginig. Alex, parang may gumagapang na naman sa bubungan. Sabi nito. Doon ko na nga rin narinig ng malinaw yung paghagod ng matalas na bagay. Sa aming bahay. Mabagal pero tiyak. Para bang umiikot ang kung anong nilalang sa ibabaw ng bubungan. Naghahanap ng tamang pwesto. Hindi na ako nagdalawang isip noon. Kinuha ko agad yung itak at sabay tumayo. Binuksan ko yung pinto. Magdasal ka lang. Sabi ko noon kay Angel bago nga lumabas. Paglabas ko, sinalubong na naman ako ng malamig na hangin.
Binuhat ko yung lampara at tumingala sa bubungan. At doon ko na nga po nakita yung isang anyo sa may gilid. Nakayoko, parang hayop na nakadikit sa may tabla. Sa una, naisip kong baka namamalikmata lang ako. Pero nang gumalaw po ito at bahagyang sumilip, alam kong hindi na yon guni-guni. Para po itong taong hindi buo. Hindi ko alam yung anyo nito. Maitim po yung balat nito. At parang may mahaba at payat na mga braso. At sa dulo, talagang mahabang kuko. Ang dila nito ay mahaba at nakalawit. Parang ahas na gumagapang sa hangin. Hindi ko lubos makita yung mukha, pero yung mga mata ay maliwanag, mapula, at nakatutok sa direksyon ng kwarto namin kung saan nga naroon si Angel. Habang ganun nga yung nangyayari, bumigat yung hangin noon. Nanlamig yung kalamnan ko. Nang bahagyang gumalaw yung nilalang, ay nakita ko nga meron pa itong suot na damit. Parang meron pang palda. Kulay abo pero kupas. Kaparehong kapareho ng palda ni Lola Imelda na suot niya kamakailan. Parang sasabog yung dibdib ko noon. Napatras nga ako pero pinilit kong tumayo. Umalis ka! Umalis ka dito! Sigaw ko pa nga po noon at talagang tinataas ko yung itak. Parang kumibot po yung nilalang at saka biglang tumalon sa may kabilang side ng bubungan. Pagkatapos noon ay narinig ko yung mga tunog sa mga damo. Nalatang doon nga siya tumalon. Pagkatapos po nun, ay biglang natahimik ulit yung paligid. Pero alam kong may isang katotohanang hindi na pwedeng hayaan lang. Si Lola Imelda. Siya yun. Kinabukasan na hindi na nga ako mapakali. Pumunta ako noon kay Mang Dante. Isang matandang matagal na ring nakatira doon na medyo pinagkakatiwalaan ko. Nagkwento ako noon. Sinabi ko sa kanya yung lahat ng mga detalye. Si Imelda. Mahina pa nitong sabi nang marinig yung kwento ko. Matagal na yung pinaghinalaan dito, alam mo ba? Pero walang nais na magsalita. Marami na ring mga buntis na nanirahan sa bahay na inuupahan ninyo. May mga biglang nawawala. May mga naglilihi pero hindi umaabot sa panganganak. Ang laging napapansin ng mga tao tuwing may ganon, may nakikita umanong aninong gumagapang sa bubong sa hating gabi. Sambit pa nga ni Mang Dante. Parang nilamig ako bigla noon. Akala ng iba, chismis lang. Pero may ilan akong kilala na nakakita ng malaking paniki na mukhang tao. Lumilipad sa may kakahuyan. At may nagsasabi na walang iba daw yon kundi si Imelda. Dagdag pa nga po niya noon. Sa puntong yon ay malinaw na nga sa akin na hindi kami pwedeng manatili sa bahay na yon. Kinagabihan, kinausap ko si Angel noon. Hindi ko na nga idinitalye pa yung lahat. Pero sinabi kong mas mabuting lumipat muna kami kina Mang Dante. Gaya nga po ng suwestyon nito. Takot siya noon, pero mas pinagkakatiwalaan naman niya ako. Nag-impake nga kami ng kaunting gamit at lumipat pansamantala. Mabuti na lang at nagmagandang loob rin po itong si Mang Dante. Pagkatapos noon ng mga 3 gabi kina Mang Dante, ay nag-decide na nga po kaming balikan muna yung bahay para kunin yung mga natitirang gamit. Hapon pa lang po noon, maliwanag pa syempre. Tahimik yung paligid. Parang wala namang nangyari sa bahay. Habang nag-i-empake si Angel sa loob, ako naman ay nagbubuhat ng kahon palabas ng bahay. At sa gitna ng ginagawa ko ay bigla kong naramdaman na parang merong nakatingin. Paglingon ko, sa may gilid ng bahay, nakatayo si Lola Imelda. Nakasandal sa may poste at meron pang bahagyang pagngiti. Uuwi na kayo? Tanong pa nga po nito. Sayang naman yung bahay. Tahimik dito. Bagay sa inyo. Sambit pa niya, pero hindi ako sumagot noon. Tinitigan ko lang siya at inoobserbahan. Pero hindi ito umimikay at nagsalita na nga rin ako. May trabaho pa po ako sa bayan. Kailangan po naming lumipat. Sambit ko. Bahagyang lumit yung kanyang ngiti pero hindi naman nawala. Sumiksik yung tingin niya sa loob ng bahay. Sa direksyon kung nasaan nga si Angel. Tinignan po niya ito ulit. Saglit lang pero parang puno ng kung anong hindi may paliwanag. Parang pagnanasa, o gutom, o kaya naman ay galit. Alagaan mo yung asawa mo, iho. Sabi pa niya. Lalo na yung kanyang dinadala. Maraming matang nakatingin sa ngayon. Sambit nito at pagkatapos ay tumalikod na nga siya at naglakad palayo. Tinapos namin ni Angel yung pag-iimpake noon at tuluyan na ring umalis. Kinagabihan habang nasa bahay kami ni Angel kina Mang Dante. Biglang may malakas na sigaw na pumunit sa katahimikan galing din doon sa direksyon.
ng dati naming bahay. Hindi yung normal na sigaw. Malalim, mababa at parang pinaghalong iyak ng hayop at tao. Sumabay ang magkakasunod na tahol ng aso noon. Nagkatinginan nga kami ni Angel. Hindi namin kailangang magsalita. Alam naming may nangyari roon na mas mabuti nang hindi na namin makita. Kinabukasan noon ay sinamahan kami nila Mang Dante upang silipin nga yung bahay. At pagdating namin ay halos hindi ko na makilala yung dati naming inuupahan. Sira na ngayong ilang bahagi ng bubungan. May mga punit sa kahoy na parang kinayod ng napakalaking kuko at talagang mahaba at matatalas. Sa lupa ay may mga bakas na hindi mawari. Ang bahay ni Lola Imelda sa dulo ay pinuntahan rin namin at sarado na rin ito. Talagang wala nang kung sino sa loob. Ayon sa mga kapitbahay, umalis na umano ito. May ilan pa nga nagsabi na noong gabi daw, meron daw silang malaking ibong nakitang lumipad mula doon sa bahay ni Lola Imelda. At kinaumagahan ay wala na nga silang mahagilap na Lola Imelda na parang nilisan na nito yung kanyang bahay. Sabi pa ng ilang kababaryo noon, talagang matunog na rin kasi yung pangalan daw nito. Marami na raw naghihinalang aswang talaga siya lalo at marami na ring nakasaksi. Kaya't inunahan na niya. Nilisan na niya yung kanyang bahay bago pa siya mahuli ng mga tao o mapag-initan ng labis. Hindi po namin alam kung saan nga ba siya nagpunta noon. Pero kami man ay umalis na rin po doon sa baryo Kalaunan. Siyempre naipanganak naman po ng asawa ko yung aming anak. Babae po yung aming panganay. At ngayon po ay tahimik naman po kaming namumuhay at nangangarap. Paunti-unti pong umuusad dahil na rin masipag naman kami pareho. Pero kailanman ay hindi po namin makakalimutan yung karanasang ito. Kahit ngayon ay hindi ko alam kung ano na nga bang nangyari kay Lola Imelda. Dito ko na rin po tatapusin ito. Maraming salamat po at sana'y kinapulutan ninyo ito ng aral.